Today, nandito kami sa Bohol and i-share ko sa inyo ngayon ang itinerary and expenses namin sa gagawin naming 3 days and 2 nights Bohol trip. Today is Friday, time check 7 AM. Kakalapag lang namin dito sa Bohol International Airport, dito sa Panglao Island sa Bohol. So for our day 1, ang gagawin namin ay ang countryside tour kung saan lilibot kami sa iba't ibang tourist spots dito sa Bohol. And this tour is for only 2,500 pesos for 2 packs na yan. Tour guide, driver, private transportation, airport pick-up and hotel drop-off kasama na dyan. Tapos yung mga entrance fee, hindi pa kasama, babayaran namin yun ng hiwalay sa kada destination. Okay, nandito kami sa aming first destination sa countryside tour after naming mag-breakfast. Ito yung Baclayon Church. Ito yung nasira nung nakaraang lumindol dito sa Bohol. Ayan, according kay Kuya at nakalagay din pala dito. Itong Baclayon Church ay 1595 pa ginawa. And gawa daw siya sa corals. Ayan. Punta lang kami dito sa gilid ng simbahan. Ayan, mas malaki pa siya dito. Okay, next stop namin ay dito naman sa man-made forest. Walang entrance dito gaya dun sa simbahan. And ayan, picture-picture lang kayo dyan. Kaya lang syempre mag-iingat tayo kasi may mga dumadaang sasakyan. Next stop namin, 5 minutes away lang mula dun sa man-made forest ay dito sa Bohol Tarsier Conservation Area. And entrance fee is 170 pesos. Regular. Student is 160. Senior and PWD is 136 pesos. Okay, ito na yung ticket namin. Tapos nag-picture lang kami dito sa I Love Bohol signage. Tapos papasok na kami dito. Okay, bawal ang flash photography and video dito at bawal din ang maingay kaya bumubulong ako. Good morning po. Ay, dito daw. Ito. Ayun siya. Kita nyo, ayan o. Ayun. Meron pang isa dito na nakadilat. Ay. Oh my God. Ma'am, huwag kang dyan. Baka magtaklong ka. Sir. Oh my God. Tumalon siya. Talon siya ng talon. Hindi niya alam kung saan sila pumunta. Ulit dito. Okay, dito na kami sa aming next destination which is ang Chocolate Hills. May entrance lang na 100 pesos per person. Tapos ayan, meron silang view deck dito which is papanik kayo sa mismong chocolate. Isa sa mga Chocolate Hills. Kasi mas kita sila mula doon sa taas.
Ayan. Nakakapagod. After ng mga 5 minutes na pagpanik, dito na kami sa tuktok sa view deck. Medyo madaming tao ngayon, pero mas maganda yung view dito. Ayan. According sa aming tour guide, nasa around 1,700 na hills daw yan na kalat-kalat, scattered around 3 municipalities. Kung di ako nagkakamali, nasa Carmen, Bohol kami ngayon. Okay, next destination namin ay dito sa Bohol, Enchanted Philippines. Dito yung may python saka butterfly garden, and meron din akong nakitang mga iba pang species ng animals dun sa entrance. Meron ditong malaking tarsier na pwedeng magpa-picture. Gusto niyo rin picture dyan, sir? Pundan niyo lang yung this way, sir. Okay po, thank you kuya. Ay, may manananggal. Welcome po to the store Ay, of ang- Mana Palusa. Parang ang bastos. Okay, so by the way, siya po si Mana and siya po ay isang tomboy. So may jowa po siyang babae na ni-rape at pinatay ng isang dayo, kaya po siya may galit sa mga lalaki. So Okay. it's all for revenge, kaya siya namumutor. Ayan, meron din ditong taksya po, 25 pesos per bottle. Parang ilalabas mo ang lahat ng galit mo. Ayan. Sige, may galit ka ba? Alam ko galit ka sa work mo. Game na ate, naka-video na yan. Ayan. Ah! Napakawalang yero! Dito naman kami sa next station kung saan nandito ang dalawang albino carabao. Galing, no? Mas nakakawala lang sila, oh. Ayun, oh. Okay, next naman natin dito sa Python. Try niyo sir, para experience, lagay natin sa balikat niyo po. Okay lang po. Ba't ang laki ng tiyan? Pag gusto nyong magpa-picture, 20 pesos na pag gusto magpa-picture. Next namin ay dito sa Sugar Glider. Picture muna. Yan siya. Sa akin talent ka. Ay, baka tumalin nga sa akin. Talon niya. Oops! Okay, after namin dun sa mga cute na Sugar Glider, dito naman kami sa Butterfly Sanctuary. Stop namin ay dito sa Guaon Cave, katabi lang ng Tarsier Sanctuary. Ngayon lang ako nakapunta dito, and hindi rin kasama to sa list nung aming countryside tour, pero dinaan na kami ng driver namin. Kailangan lang magbayad ng 150 per head, tapos ayan, may tour guide kaming kasama. So ayan yung orientation area. Kapag suotin kayo ng helmet, tapos may ipapahiram na flashlight sa inyo. And ito yung entrance ng cave. Last year lang daw inopen tong cave na to. Kaya isa to sa mga bagong attraction dito sa Bohol. Ayan, medyo makipot yung entrance. Bawal hawakan ang mga stalactites and stalagmites. Bali, ganito nga pala yung posibleng mangyari, sir, pag hinawakan natin yung mga stalagmite at stalactite. Kung mapapansin nyo po, tuyo na siya, tapos nangingitim na rin. Kasi po yung mga kamay po natin. Ayan, medyo malamig ang simoy ng hangin sa loob. Dito naman na side, makikita naman natin yung mga droplets ng tubig, sir. Bali, yung mga droplets ng tubig naman, ito naman yung na-form na stalagmite at stalactite. And every 1,000 years, na-form na siya 1 cm. Okay. Okay, ayan o. Galing mo, parang pusa. Pusa o pusit? Itong mga white, yun yung mga bago? Okay. Baka later, hindi na makadaan. Sobrang laki.
Tagal po, sir. Every 1,000 years, once a Okay. Okay, ang next and last part ng aming countryside tour ay ito namang Lubok River Cruise. Ayan. Sakto gutom na kami. Magbabayad lang ng 1,000 pesos, river cruise with lunch buffet na siya. And ito yung pinakamagandang part ng countryside tour dahil super ganda and super linis nitong Lubok River na to. Kita nyo naman sa picture. Okay, punta na kami sa aming boat. And maganda talaga pinapa-reserve kasi ngayon Valentine's Day, sobrang daming tao. Okay, time to eat. Dun, 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 dun. Gutom na kami. Sulitin namin to. 1,000 to. Okay, dito na kami sa part kung saan pwede kang manood ng mga cultural dances. Pwede kang masumali dyan eh. Ayan, after ng aming countryside tour, check-in na kami dito sa Baywatch Resort Panglao or Baywatch Divers Resort. Stroll lang muna kami dito sa Alona Beach habang nanonood ng sunset. Yung hotel namin katabi lang ng magagandang hotel, yung Henan, South Palms. Ayan. Ayan ang Alona Beach. White sand din. And ayun, parang Boracay siya. Madaming mga kainan, restaurant, cafe, and all. Ayan doon. Dinner time. Yes. Yes. Happy Valentine's. And para sa aming day 2, dito kami ngayon sa Balikasag Island, snorkeling and dolphin watching. Tapos ayan, nagbayad kami ng 2,500 pesos for this tour plus 500 na entrance fee and snorkeling fee sa Balikasag Island. Ngayon nandito kami sa gitna ng laot, nagdo-dolphin watching. Yan yung mga iba pang bangka na nagdo-dolphin watching. And hopefully may makita kaming dolphin ngayon. Ayun, may mga dolphins. Ayun. Ayun, wow! Wow! Ang saya.
Ayan, dito na kami sa Balikasag Island. Dito kami mag-snorkeling. And sana may makita kaming pawikan. Kuha na namin ang aming snorkeling gears. Punta na kami sa snorkeling area. Kasi yung mga nakikita nyo na yan ng mga mesa, nagbebenta yan sila ng mga pagkain. Pwede na kayong umorder dyan, mostly mga seafoods. Pag after nyo mag-snorkeling, luto na, and diretso kain na kayo ng lunch. So ayan ang aming sasakyang bangka. Medyo maliit siya, kaya sabi nung isang tour guide namin kanina na yung mga gamit namin na hindi pwedeng mabasa is ilagay na sa dry bag. Dahil ilalagay na sa dry bag, ibig sabihin itong DJI ay ilalagay ko na din sa dry bag. Lilipat na ako sa GoPro na walang audio para mailubog-lubog ko rin sa tubig mamaya. So, mamaya na lang ulit. Mamaya na lang ulit maririnig ang aking napakagandang boses. Babush. Ayan, dito na kami ulit sa Balikasag Island. Tapos na kaming mag-snorkeling. Nakakita kami ng madaming makukulay na isda, sila Nemo. Tapos nakakita din kami ng pawikan. Ayan, medyo nahihilo ako ngayon dahil dun sa alon. So magpapahinga lang kami konti dito. Tapos balik na kami doon sa Panglao Island para mag-swimming naman sa beach and mag-lunch. Bye! After ng island hopping, McDonald's for lunch. Titipid na kami. Ano tayo? 200 pesos lang, may lunch na kami. Ito lang to sa kalsada papasok ng Alone Beach. Ayan, kami po ay magsiswimming na muna dito sa Alone Beach sa Panglao, sa tapat ng aming hotel. Ayan. Maganda yung hotel namin. Katabi lang siya ng Henan. So, doon siya sa part na maganda yung beach. Ito siya. Ayun yung Henan. Kumbaga yan yung Station 1 dito kasi medyo mamahalin yung mga resort dyan. Pati dito na rin sa part na to. Ayan. Mas maganda beachfront kasi super dami makakainan and all. Yung sand nila dito ay fine din, white sand. Pero merong part, lalo na dun sa medyo bandang dulo na medyo may bato-bato. Pero carry lang, fine pa din naman siya. And ito yung beachfront nila. Yung mga parang itim na part na yon, mga seaweeds yon. Tapos ito yung walang seaweeds. Welcome sa Biglaan
na Firefly Watching Tour. Kanina lang namin naisip to habang naglalakad kami sa beach. And naka-discount kami dahil biglaan siya. And group tour kasi to. May mga kasama kaming mga Koreans. From 1,000 packs per packs, naging 750 na lang. And bumiyahe kami ng mahigit isang oras from Panglao papunta dito sa Lobok, Bohol. Ipasakay na kami ng boat namin. Maliit na bangka lang siya. Simula na yung tour namin and 30 minutes boat ride to dito sa Lobok River papunta dun sa Firefly area. Tapos pagdating doon, mag-i-stay kami ng mga 5 to 10 minutes to watch the firefly. Tapos babalik ulit for another 30 minutes. There. Yan, lumapit siya. Lumapit tayo. Ang ganda, oh. Ang dami. Ang dami. Magical. Ay, may shooting star pa akong nakita. Wow. Ang galing kasi. Ang daming bituin, ang daming fireflies. Ang ganda. Yan siya, oh. Nakikita nyo, ayan po ang ating mga firefly. Wow. Amazing, right? Ayan o, may firefly na dumapo sa kamay ko. Ayan siya. Pagapang-gapang and all. Cute! Ngayon lang ako nakahawak ng firefly. Ayan, so nandito pa rin kami sa area na madaming fireflies. Ayan sila. Kapag nanganak sa mamatay na. Next day naman ni ate na 3 puno lang or klase ng puno yung pinag-i-stayan nila. And 3 months lang daw ang lifespan Pero yung mga nila. lalaki, The more na nag-iingay pala, the more na lumalabas sila kasi they feel threatened. Kaya ayan, sila. nagpapalakpakan yung mga tour guide namin. And mas umiilaw-ilaw sila. Dito naman sa kabilang side ng aming boat, kitang-kita ang full moon. Okay, tapos na ang aming Firefly Tour. Sobrang saya, sobrang ganda experience nito. Babalik na kami sa sa Panglao. Mga 30 to 45 minutes drive. Kakain na kami doon. Matutulog. Good night. Good afternoon. Day 3 and last day namin dito sa 3 days, 2 nights trip dito sa Bohol. Kakain lang namin ng lunch dito. And ngayon, mag-aano kami. Panglao Island land tour. 2,000 pesos to for 2 packs. And ililibot kayo nun sa iba't ibang lugar dito sa Panglao. 4 or 5 na destination yata yun. Tapos ayan, kailangan na muna namin magpaalam sa Alona Beach. Dahil paalis na kami, susundin na kami dito in a bit. So update ko na lang kayo pag nandun na kami sa aming first destination. Bye. Okay, after ng mga 20 minutes drive mula sa Alona Beach, nandito na kami sa aming first destination sa aming Panglao Island tour. Ito ang Bohol Bee Farm. Ayan. According kay Kuya Driver, meron daw talagang mga bubuyog dito dati, kaya bee farm. Kaya lang, nasira or na yung bee farm is nasira ni Bagyong Odette. Ngayon, parang inuunti-unti nilang buhayin ulit yung bee farm nila. Pero madami pa din naman pwedeng gawin dito. Pupunta kami sa area para makita namin kung paano ginagawa yung sikat na Bohol Bee Farm ice cream.
Dami ding tao dito sa kanilang restaurant. And meron ditong magandang view ng dagat. Ayan. Meron pang stairs dito, pababa. Dito sa parang boardwalk nila dito. Here, so pwede kang bumili ng ice cream dun sa taas tapos chill ka lang dito sa part na to. Yung mga nagbebenta rin dito ng mga pearls and ayan, sea urchins. So, maganda dito sa Bohol Bee Farm. Super laki niya. Bukod sa hotel, may restaurant sila na sobrang daming tao. Kung gusto mo namang magmerienda ka lang dito. Ice creams and snacks. Meron silang mga binibentang mga organic breads, products, and handicrafts. So, akala ko maliit lang to. Pero ang laki pala niya and madami palang magagawa dito sa Bohol Bee Farm. Next destination na kami after nito. Next destination namin dito sa Maydawis, Bohol. Yung church nila dito, St. Assumption Church yata. I-research ko na lang. Sa gitna ng church, malapit sa altar, may balon. Malaki yan, kuya? Pag ganun? Kaya lang ngayon tinakpan na. So, ayan yung balon. Tapos, nandito siya sa mismong malapit sa altar. Ayan. Dati daw, bukas yan. Kahit sino pwedeng kumuha ng tubig. Tapos, dyan din nila kinukuha yung pang-holy water. Okay, ang aming next stop ay dito sa Hinagdanan Cave and Bat Resort. Sa Dawis, Bohol pa din to, nasa Panglao Island. May entrance fee lang na 50 pesos per person and pwede kayong mag-swimming sa loob ng cave na ito. Okay, bababa na kami. May option na kumuha ng tour guide pero hindi na kami kumuha. Basta kailangan lang daw mag-ingat sa pagbaba. Okay, dahan-dahan para hindi madulas. Okay. Ito na agad. Bawal magdala ng pagkain dito sa loob. So magsiswimming lang talaga kayo or magpapapicture. Ayan siya, may paniki pang dumaan. Galing, no? Nakapasok ka ng cave ng napakadali lang. Kaya pala Hinagdanan Cave tawag dito. Dahil, ayun nga, ginawa nila ng hagdan. Hagdan na ba to? Na sobrang convenient. So ayan, kung makikita nyo, may mga nagsiswimming. Meron namang banyo sa taas kung saan pwede kayong maligo. And malinaw yung tubig. Kami hindi na kami magsiswimming kasi nakakatamad magbanlaw-banlaw pa eh. Tapos, maganda rin na kumuha kayo ng tour guide nyo para may taga-picture kayo. Pero kami hindi na kumuha. Sariling sikap na lang. Okay, next stop namin ay dito naman sa Nova Shell Museum, located in Panglao, Bohol. Entrance fee ay 100 pesos per person. Na tinatawag na giant clam o taklobo, Tridactygigas po, yung scientific name. More than 1,000 years and then fossilized. Kaya parang semento ba ito yung mga real shells yan. Venomous na klase ng shells. Okay. Lahat ng klase ng mga cone-shaped shell na to, venomous. So pag buhay po ito na nahawakan natin at na-sting ka ng living mollusk inside, pwedeng ma-paralyzed or worse na yung pwedeng mamatay. Okay, next stop namin, dito pa din sa municipality ng Panglao, dito sa San Agustin Watchtower. Tapos, katabi niya ay ang
San Agustin Church. Napupuntahan din namin. Bini Kuya, doon daw sa pinakataas niyan, dati pwedeng pumanik. Kaya lang nung lumindol, pinagbawal na. Pero kapag pumanik ka daw, and maganda yung panahon, matatanaw mo na yung Oslob Cebu. Dahil yung dyan dun banda, Oslob Cebu na daw yan. Okay, ito naman ang church dito sa Panglao Municipality. San Agustin Church yata yung name. Ayun nga, Simbahan ng San Agustin, Panglao, Bohol. Okay, final stop ng aming Panglao Island Tour ay dito sa Mode Strip Mall. Yan, ang ganda niya. Mall siya na hindi naman yung parang mall sa atin. Meron lang mga kainan, restaurant, and mga souvenir stores. And kung makikita nyo, ang ganda ng vibes dito. Wow, vibes. May mga pa-dinosaur pa silang gumagalaw na ganyan. And ang maganda sa mall na ito, sa likod niya ay may napakagandang white sand beach. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nakaupo lang kami dyan. Tapos, may white sand. Super ganda na white sand beach dito sa likod. Kasi, hindi ako nagkakamali, hotel tong katabi ng Mode Strip Mall. Diba? Meron pang tumatakbo na kakabayo. Wow. Aesthetic. Ayan, so after here, pupunta na kami sa airport. Medyo ilang oras pa bago yung flight namin, pero doon na lang kami mag-i-stay. So far, sabi ni Jello, 10 out of 10 daw sa kanya tong Bohol. Kasi sa doon sa 3 days and 2 nights namin, sobrang dami naming napuntahan. Countryside tour, island hopping, firefly watching tour, and etong Panglao Island tour. Sobrang magandang experience siya. May beach, may snorkeling, may turtle, merong river cruise, firefly, may mga churches kaming pinuntahan, at may Tarsier, may Chocolate Hills. Ayan, tapusin ko na yung vlog. Wala na rin akong pera kaya uwi na ako ng Manila. Goodbye, hanggang sa muli.